Hi everyone! So this is the second part of my video at nandito na nga ako sa Nagaw Kodenjin Station. Dumaan muna ako saglit dito sa machine para mag-recharge ng pamasahe ko kasi ubos na yung pera ko dito sa ticket. Bali 1,000 yen lang nga pala yung chinarge ko dito sa Ikuka card kasi sa Kyoto Station lang naman yung destination na pupuntahan ko. So 460 lang pala pamasahe papunta doon. So back and forth lang naman ako at pagbaba doon, nandun na agad yung mga view na pupuntahan ko. So since mag-isa na naman nga akong magbiyahe, kailangan natin ng may katuwang. Kailangan ko si Google Map para hindi ako maligaw. Actually, mas malapit kung galing ka pang Nagaw Kyaku Station pero nga medyo malayo yon. Dito ko na lang naisip sumakay at dadaan pa ako ng mga ilang station bago makarating sa Kyoto. So, bale, dadaan muna ako ng Shijuku Station at doon na ako sasakay papunta ng Kyoto Station. Medyo madali lang naman siya kasi 30 minutes lang naman yung biyahe papunta doon. At nandito na nga ako sa Shijuku Station Platform 1 at inaantay ko na lang yung Karasuma Line papunta ng Kyoto Station. Medyo marami pa nga ako dyan na daanan. Hindi ko kasi masyadong gamay itong lugar na to at ginagamit ko lang naman yung Google Map. Habang hinahanap ko nga dyan yung Karasuma Line, syempre nag-window shopping muna ako dyan saglit kasi medyo magaganda yung mga nakikita ko kaya para hindi ako mabother at hindi ako maboring, tumingin-tingin muna ako ng mga pwedeng tignan. Since mag-isa nga ako dyan mamasyal, hindi naman ako masyadong nagmamadali kaya pwede ako umuwi anytime, anywhere. Hi guys! Hinahanap ko yung Shijuku Station papunta sa Platform 1. Papunta ako ng Kyoto Station. So, ayun na nga, medyo inabot nga ako dyan ng ilang minutes bago makarating sa Karasuma Line. Pero okay lang naman kasi nakarating naman ako kahit papano. So, sobrang bilis na lang pala ng biyahe dyan from Shijuku to Kyoto. At nandito na nga ako sa Kyoto Station at hinahanap ko na dyan yung exit. At dito nga ako medyo nahirapan sa exit kasi ang daming exit dito. Hindi ko alam kung saan ako dadaan pero nagtanong na lang talaga ako sa guard para hindi ako maligaw at matagalan pa. And nakita ko na nga pala tong Kyoto Tower. Hindi ko nga alam kung anong meron dyan pero sinundan ko na lang yung mga taong dumadaan dito. I think nandito yung entrance papunta ng Kyoto Tower pero dahil nga hindi ako papasok doon at wala akong pambayad sa entrance fee, kailangan kong umexit. Pero hindi talaga ako sure kung merong bayad sa entrance fee at nandito na nga ako sa labas ng Kyoto Station at paglabas ko, puro mga buildings yung mga nakita ko. Sinundan ko na nga lang pala yung mga tao kung saan papunta kasi hindi ko alam dito kung saan part yung Kyoto Tower at medyo tinatamad pa ako gumamit ng Google Map. Bale, tumawid pala sila ng highway kaya sinundan ko na lang din. Malay mo kasi nandun sa kabilang kalsada yung Kyoto Tower. Grabe, pagtawid ko nga pala dito sa kalsada, natanaw ko agad itong Hotel Grand Via Kyoto na isa sa mga gawa namin sa laundry company. So paglingon ko nga sa likod, saka ko lang na-realize na nandun pala yung Kyoto Tower sa pinanggalingan ko kanina. Hinahanap ko kanina pa yung Kyoto Tower. Ay, siya nga mo girl. Ayun pala sa likod mo. Ayun no. Ayun. So pupunta ako ng malayo para makita niyo kung anong style. Hindi siya ma-appreciate nila kasi naman. Ayun siya girl. Ayun. Kanina pa ako nakalikod kung saan dito ng hotel. So actually, hindi ko talaga alam kung saan ang pasikot-sikot dito para makapunta ako kung saan man ako dapat pumunta pero sinundan ko na lang nga yung mga tao at nandito sila sa my JR line. Nakita niyo guys yung Kyoto Tower sa likod. Hirap na hirap ako diba? Ang hirap pag walang camera man. Ayun o. Later ng gabi. Kasi So, ayun na nga, pumasok na ako dito sa JR Kyoto Station kasi feeling ko nandito yung hinahanap ko ng mga best spot. At since madami nga escalator dito sa Kyoto Station at ito yung malapit sa mata ko, dito na lang ako dumaan. Grabe, nandito pa lang talaga ako sa pinaka ground floor pero tanaw ko na sobrang taas talaga ng pupuntahan ko. Pero okay lang naman kasi since escalator naman yung gagamitin ko, hindi ako masyadong mapapagod kasi nga sobrang high-tech na ng mga technology dito sa Japan. And finally, nakita ko agad itong isa sa pinaka best spot dito sa Kyoto Station, ang Morning Cafe which is Mr. Donut. One of the benefits kung bakit sikat itong Mr. Donut dito sa Kyoto Station dahil marirelax ka at makikita mo yung mga magagandang views habang nagkakape ka. And aside from that, habang nagkakape ka, maiisip mo kung saan yung mga sunod na destination na pupuntahan mo kasi mai-excite ka, ang daming mga turista na dumadaan. So that is based on my experience. Pero hindi naman ako dyan guys nagkafe at kumain ng Mr. Donut kasi namamahalan nga ako. Gusto ko lang talagang gumala for today's video. So ayun na nga, after ko nga sa second floor at ma-videohan yung sikat na Mr. Donut, tumiretso na ako dito sa next floor para tignan kung ano mga pwede pang makita dito. And I guess marami pang mga magagandang views ang meron dito sa pinakataas kaya sobrang excited na ako kahit sobrang lamig niya talaga as in super. Actually, nadaanan ko na dyan kanina yung illuminated Grand Stairway or sikat na hagdan dito sa Kyoto Station pero babalikan ko siya mamaya kasi maliwanag pa naman. Mas maganda kasi talaga kapag gabi na kasi ma-appreciate
ma-appreciate mo agad yung different colors of lights niya kasi meron siyang iba't ibang klase ng design. Nandito na nga ako sa pinakataas ng Kyoto Station at from here matatanaw mo yung mga magagandang building at malalaking buildings galing sa baba. Grabe, sobrang ganda dito sa taas. Yun nga lang, sobrang lamig na nung mga time na yan kaya hindi ko masyadong ma-videohan kasi yung kamay ko naninigas na rin. Dahil nga nangunguna yung lamig ko, wala din akong daladalang gloves kaya hindi ko talaga masyadong ma-videohan lahat ng magagandang spot. Guys, ito yung picture niya. Kaya pala. Yung mga building, cute. Pero nilalamig na ako, hindi na ako dalawang shorts. And nagugutom na rin ako. Ayun po guys, mas maganda dito maya-maya na tumapay. Second slide, girl. Pinagmigakit ako kung hindi ko tayo. Walang mama, kaya doon ako maya-maya nito. Buti na nga lang nagdala ako ng jacket kasi feeling ko kung hindi ako nagdala malamang yellow na ako nung mga time na yan. Kala ko kasi hindi na masyadong malamig dito sa Japan kasi patapos na yung winter pero paglabas ko, my god, grabe nag-yellow na buong katawan ko. So meron nga pala ditong maliit na park na pwede mong tambayan kapag napunta ka dito sa pinakataas. Actually maganda yung view dito kaso nga lang sobrang lamig. Is ganda na nga lang ako nung mga time na yan para meron din naman ako ma-videohan kahit papano pero deep inside talaga sobrang nilalamig na ako. Pwede ko may picture-picture. Grabe, medyo gutom na rin ako nung mga time na yan kaya minadali ko na yung pag-video para makababa na ako at makahanap na rin ako kung saan ako pwedeng kumain. Hindi ko alam kung ano yung pangalan or exact name nitong park na to pero makikita nyo siya dito sa pinakataas ng building kapag pumunta kayo dito sa Kyoto Station. Nakita ko nga pala tong cute na flowers sa gitna ng tanim kaya binidyohan ko na muna saglit. After that, syempre umawra muna ako ng sarili ko kasi wala man lang ako matinong video nung mga time na yan. Feeling ko kasi hindi na ako makakabalik dito maya-maya kaya tinodo ko na talaga yung pag-video ko kahit sobrang nilalamig na ako. So based on my experience, mas maganda dito mamasyal kapag summer season kasi makukunan mo ng mga magagandang spot dito sa Kyoto Station. So siguro depende pa rin sa tao kung sanay ka sa malamig na mga weather, pwede ka dito. Ako kasi galing Pinas kaya sanay ako sa mainit, charot. So habang bababa nga ako dyan, saka ko na-realize na nasa 10th floor na pala ako. Grabe, sobrang taas nitong building. Grabe, sobrang nagugutom na ako ng mga time na yan kaya nung una nga naisip ko kumain na lang dito sa Mr. Donut kasi malapit lang pero dahil nga sobrang haba ng pila at feeling ko medyo expensive yung mga bilhin dito, naisip ko maghanap na lang ng ibang makakainan. So lumabas muna ako dyan ng Kyoto Station at naghanap ako ng makakainan. Hanggang dito na lang muna. Bye!